side may upuan po. Huwag kayong magsiksikan dyan sa side na yan. Maraming upuan po dito. Di po bawal umupo sa side na to. Dito, sa kabila. Yan. So, yung mga bata pong 3 taon pataas, muli, kayo po ay dito sa labas kay Ate Jen para kayo po ay maturuan. Yung mga batang 3 taon pataas po, dito po sa gilid lang po, dito lang. Yan. Para maturuan din po yung mga bata natin. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayo? Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Batiin po natin yung mga katabi, nasa harapan, nasa likuran po natin. Good morning. Sige po, magbatian po tayo. Good morning. At yung mga walang upuan, uulitin ko, maraming upuan dito. Huwag kayong magsiksikan dyan. Ayan, ang luwag-luwag oh. Kung ito po ay bangka, hindi po ito pantay. Lulubog tayo kasi ayaw niyong umupo dito. Hindi ko alam kung bakit. Ito po ang upuan. Ayan. So, sa susunod po, pag nakita niyong masikip na dyan, pumunta po kayo dito. Okay po ba? Yan. Tayo po ay manalangin na. Marami po tayong ipapanalangin sa araw na to. Salamat sa buhay ng mga bagong mukha na narito. Welcome po kayo. Amen. Mga dalawa ba yung bagong mukha natin narito? Palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga bagong kapatid. Yung tita ni Robert at saka yung anak ni Nanay Liwanag. Welcome po sa SCM or Sambahayang Kristiyano Ministries. Kayo po ay nasa Born Again Church. Ayan. Kami po ay nagsasabi kung ano pong iglesia, kung nasaan kayo. Ito po ay Full Gospel Church. Amen. Tayo po ay manalangin na. Minsan pa, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. For without you, we are really nothing, Lord God. And we are just humble enough, Panginoon. Ibaba ang aming mga sarili para patuloy kang maitaas. Kaya salamat po, dalangin namin ang patuloy na nangangailangan ng kagalingan like Kuya Dante. We pray for complete healing at nawa ma-schedule na yung kanyang second surgery. Umayos na yung kanyang mga laboratory. In Jesus' name, we pray, Panginoon, sa lahat ng mga katulad ni Ate Esther din. Complete healing, mawala na po yung bukol sa dibdib niya. In Jesus' name, kay Tatay Chris, na ano man yung nahihirapan siya sa kanyang katawan, we pray, Lord God, mag-normalize ang lahat ng hindi normal, lalo na po sa kanyang pagdumi. In Jesus' name, kay Arlene na merong hindi magandang nararamdaman ngayon, let your healing touch be upon her, Lord God. And for the rest, na hindi na po namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, ikaw po ang mangunat maghari, O Diyos, at sa bawat isa na naririto, Panginoon, anumang mga kabigatan ang daladala ng bawat isa, Lord, ang lahat ng ito ay pinagkakaloob po namin sa iyo at naniniwala kami na kami po, Panginoon, ay sasamahan mo at ang kabigatan na to, O Diyos, ikaw po yung magdadala nito, Panginoon. At kami, Panginoon, ay magiging malakas dahil po yun sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya salamat po ng marami, purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name, Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Sa umaga po na to, magbukas po tayo ng ating mga Biblia sa Hebreo or sa Hebrew chapter 10 verse 23. Nasa New Testament po yung Hebreo. Buksan po natin. Hebreo 10, 23. Hebrew chapter 10 verse 23. Ayan, basahin po natin. Kung meron po kayong mga Biblia, ay inaanyayahan ko po kayo na basahin din po ninyo para makita nyo rin po yung nakasulat sa ating pong pag-aaralan. Hebrews chapter 10 verse 23, sabi po rito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat
ang nangako sa atin. Salamat Panginoon sa mga salita na to, Banal na Espiritu. Patuloy na ikaw ang tinataas at wini-welcome namin sa umaga na to, O Diyos. Mangyari na ang kapahayagan mo lamang, O God, ang siyang mamutawi sa bawat labi ko, O Diyos, at tunay nga kumilos ka sa bawat buhay na naririto. In Jesus' name, Amen. Sabi po rito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen. At sino po yung sinasabi rito na tapat na nangako sa atin? Ang atin pong Panginoong Jesus. At nais ko pong sabihin sa inyo sa umaga na to kung saan I was inspired last Sunday about the teaching na tayo po ay may pag-asa pang lahat. Amen! May pag-asa pa po tayo sa ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus na siyang tapat na nangako sa atin. So may pag-asa pa po tayo. Ang Panginoong Jesus na nagligtas at patuloy na nagliligtas sa mga tao ngayon sa atin sa araw-araw at sa kung anumang sitwasyon meron tayo sa ating mga buhay. Sabi nga po rito, huwag tayong mag-alinlangan. Bakit? Tapat ang nangako po sa atin. Pag ang Diyos ang nangako sa atin, tototohanin niya, gagawin niya. Amen. Kaya nga patuloy tayong umaasa sa ating Diyos. No? Na may pag-asa pa pala yung mga inaakala nating mga bagay sa ating mga sarili, sa ating mga kakilala, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga katrabaho, may pag-asa pa pala. May pag-asa pa ang lahat. Bakit? Nandiyan ang Diyos. Nandiyan po ang ating Panginoong Jesus. May pag-asa pa ang lugar na to na marami ang kumilala, sumampalataya, sumamba at sumunod sa ating Diyos. Amen. So buhay na buhay po ang ating pag-asa dahil nandyan po ang ating Diyos. Ayon po sa Biblia, ang salitang pag-asa po ay isang pagtitiwala na mangyayari ang inaasahan po natin. Kasi po kung babasahin natin yung Hebrews 10 verse 23 sa English version, ito po, babasahin ko siya sa inyo sa King James Version, Hebrews 10:23. Wala ho kayong mababasa dyan na hope. Ang mababasa po natin dyan ay faith. Tignan po natin, Hebrews 10:23, dito po sa King James Version na hawak ko, sabi po dito, 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Amen. Kung meron po kayong English, makikita niyo po dyan. Wala pong hope na salita. Ang sinasabi dyan, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Amen. So ano yung inaasahan natin na sinasabi rito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Ano yung inaasahan nating lahat na magaganap, na nasulat na sa lumang tipan, na ang lahat ng mga inaasahan natin na magaganap ay naganap sa bagong tipan. Alin doon? Yung pinakamahalaga na isulat sa lumang tipan na merong darating na Mesaya, na merong darating na tagapagligtas, na merong prinsipe na maghahari. Dumating ba? Nangyari ba? Amen. No? So yun yung katuparan ng mga inaasahan po natin. Isang bagay na naganap na, isang pag-asa na naganap na sa ating mga tao ay naipagkaloob na po sa atin ang ating tagapagligtas. At siya po ay ang ating Panginoong Jesus. Sa bagong tipan, kay Kristo matatagpuan ang kaganapan ng mga pangako sa lumang tipan. Amen. Sabi po sa 1 Peter chapter 1, verses 3 to 4, unang Pedro, 1 Peter chapter 1, verses 3 to 4. Sabi po rito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo
Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ang alin? Ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Amen. So, ang sinasabi po natin sa atin dito, napakalaki ng pag-asa po natin. Kaya dapat lang na tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Buti na lang, malaki ang puso ng ating Diyos. Buti na lang, malaki ang kahabagan ng ating Diyos sa atin. Sabi niya dyan, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Amen. Kaya nga tinatawag na born again. Hindi ka ipapanganak na muli sa pisikal. Kung hindi na ipanganak tayong muli sa spiritual. Dahil yun sa ating pananalig, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Hesus. At ang bagong buhay na yan na meron tayong lahat. Hopefully, talagang bago na po ang buhay natin, lalo na po yung matagal na nananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, di kukupas, at yung kayamanan na yan ay nakalaan doon sa langit. Amen. Dito sa lupa, tayong lahat, pag tinanong tayo, gusto mo ba ng kayamanan? Anong sagot? O, magpakatotoo tayo. Siyempre. Diba? Ang sagot natin ay, siyempre, gustong-gusto. Pag tinanong ka, gusto mo ba ng kayamanan? Oo, napaka-ipokrita naman ng tao pag isasagot siya ng hindi niya gusto ang kayamanan. Amen. Dahil ang tao ngayon, kadalasan, problema ay pera. Kumusta ka? Madami ka bang pera? Kahit wala kang pera, masaya ka ba? Amen. Yan. Sabi po rito, merong kayamanan tayo na naghihintay doon sa langit. Amen. Yun ang isa sa mga bagay na inaasahan natin kung tayong lahat ay mananatiling tapat. Hanggang kailan? Hanggang wakas. Pero kung mapuputol yon, hindi mo makakamtan yung kayamanan. Gusto natin ang kayamanan dito sa lupa. Wala naman pong problema dyan. Kaya lang, mas gustuhin natin na makamtan natin itong kayamanan na to na pangako sa atin na makukuha natin doon sa langit. Amen. Dahil wala pong makapagliligtas sa atin kung hindi ang Panginoong Hesus lamang. Hindi ka naman makakarating sa langit kung hindi mo sasampalatayanan, hindi mo sasambahin, at hindi mo susundin si Hesukristo. Pag hindi mo tinanggap ang mabuting balita, kapag hindi mo sinunod ang mabuting balita, katulad ng napag-aralan natin dati, natandaan niyo po yun? Sa lahat ng mga hindi mananampalataya, sa lahat ng mga hindi susunod sa mabuting balita, anong mangyayari sa kanila? Kapahamakan. Amen. No? Sana hindi po natin nakakalimutan yan. Kaya napakahalaga ng ating pong pagkilala, napakahalaga ng ating pananampalataya, napakahalaga ng ating pagsamba, napakahalaga ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Nang sa ganon, kamtan natin ang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas, na makukuha lamang natin doon sa langit. Amen. Ang nangako nito ay ang Biblia, hindi ho ako. Kaya napakaganda na asamin natin. Gusto mo ng kayamanan dito sa lupa? Gusto mo ng maraming pera dito sa lupa? Mas gustuhin natin na magkaroon ng kayamanan doon sa langit. Ano sabi ng Biblia?
mag-ipon ka ng kayamanan doon sa langit. Nabasa niyo na ba yon? Store up treasures in heaven, not here on earth. Mag-ipon ka ng kayamanan mo doon sa langit, hindi dito. Dahil ang kayamanan dito, masisira, mabubulok, mawawala. Maaari pang maging kapahamakan ng isang tao. Dahil kapag ang tao mayaman, maraming pera, mababalitaan ng ibang tao, anong ginagawa ng mga ibang tao, ng mga masasamang loob? Nanakawin. And worse, papatayin pa nila yung pagnanakawan nila. Amen. Pero itong kayamanan na to na pinangako sa atin ng Diyos, desire din po natin ito. Gustuhin din natin to. Gusto ko rin ng kayamanan na yan, nahahantong doon sa langit, na makukuha, nakalaan sa atin, na nandoon sa langit. Sabihin mo, gusto ko rin yan ng kayamanan na yan, na ang magbibigay mismo ay ang ating Panginoong Jesus. At makakamtan natin yan kapag nandoon na tayo sa langit. Amen. Tandaan po natin, dalawa ang pupuntahan o patutunguhan nating mga tao at nasa ating desisyon kung saan tayo mag-i-spend ng ating forever life. Tayo ang magdidesisyon kung anong pipiliin natin, kung saan natin gustong maglaan ng ating panghabang buhay na buhay, kung sa langit o sa impyerno. Madalas naririnig natin ngayon at nababasa natin sa social media, dahil sa init. Amen? Anong sinasabi nila na minsan nagiging joke pa? Practice na raw to. Diba? Nababasa ko yun eh. Sobrang init. Practice na to sa impyerno. Nakikita niyo yung mga ganyan? No? Diba yung init na nararamdaman natin ngayon ay talagang halos hindi ho tayo. Hindi ka talaga maganda yung pakiramdam mo, no? Hindi tayo at ease doon sa init na nararamdaman natin ngayon. Dahil sobra talaga yung init niya. Kumbaga, nakakapaso po talaga sa balat once na ikaw ay pumunta dyan sa initan ng araw. Hindi na po biro yung sikat ng araw na tumatama sa mga tao. At ilang lugar na po, kagabi lang, doon sa amin, sa Gentry, sa Navarro, nagkaroon ng grass fire, gabi na. Oh, buti na lang, lumaki yung apoy, buti na lang doon siya sa kabilang, bagamat doon siya sa kabilang bakod ng subdivision, pero napakalapit lang din naman. Ang pagitan lamang ay bakod. At sa Laguna rin, nagkaroon ng grass fire. Gusto ba natin ng ganitong kainit? Sagot kayo, gusto natin? Hindi natin gusto, tama? Pero pansamantala, tinitiis natin. Amen? Pansamantala, kailangan nating tiisin. Maigi yung ngayon, kaya pa nating mapagtiisan yan. Dahil pansamantala lang to. Paano kung nandoon na ang tao sa talagang mahuhukuman na siya, doon sa totoong init na, at yun ay panghabang buhay. Panghabang buhay na rin magtitiis yung tao na makakaranas ng ganong uri ng eternal life. Naunawaan po ba natin to? Kung dito pa lang, nahihirapan na tayo, marami nang namamatay, maraming napapahamak, maraming nagkakasakit dahil sa panahon natin ngayon, how much more, isipin po natin, sasabihin mo talaga, ayaw ko doon. Di ba? Ayaw ko doon. Bakit? Yung nga lang ganitong init, di ka na makaano eh. Gusto mo talaga, laging may basa, laging malamig yung pakiramdam mo. Salamat Panginoon sa hangin. Ngayon ba, na-appreciate natin ang hangin? Kapag nananalangin ako, talagang lagi kong sinasabi, Panginoon, salamat sa hangin. Kahit walang hangin, Panginoon, salamat sa hangin. Dahil kahit papano, meron pa ring hangin na nakakaibsan ng init na nararamdaman po natin. Kaya mga kapatid, malaki ang pag-asa ng lahat. Kung tayo po'y mananampalataya, kung tayo'y masasamba,
at susunod sa ating Diyos at magpapatuloy hanggang wakas, malaki ang ating pag-asa na ang kayamanan na to na ipinangako ng Biblia ay mapapasa atin doon sa langit. Amen. Sabi po, dyan din, babalang natin yung paningin natin sa 1 Peter chapter 1 pa rin, verses 5 to 6. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Nakita natin to? Talagang matatapos po ang panahon. Gustuhin man natin o hindi, ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katapusan. No? Sabi dito, ulitin natin, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Kapatid, yung pagsubok, kasama po sa buhay natin yan. Habang nandito po tayo sa lupa, hindi po tayo dadaan sa mga pagsubok. Bakit? Titignan kung ikaw ay lantay na ginto. Kung ang pananampalataya mo na sinasabi mo na meron kang pananampalataya sa Diyos, kailangang idadaan yan sa apoy nang sa ganon makilala kung ang pananampalataya ng isang tao ay tunay. Di ba ang ginto pinapadaan sa apoy? At nalalaman na yan ay tunay na ginto dahil hindi siya nasusunog doon sa apoy. Ganon din ang ating mga pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na madadaanan po natin o napagdadaanan po natin, lahat may pagsubok. Amen? Huwag na kayong magtaas ng kamay. Lahat tayong naririto, may mga pagsubok tayo. Lahat tayong naririto, may pinagdadaanan po tayo. Hindi lang ikaw, na baka inaakala mo, ikaw na yung pinakakawawang tao sa mundo. Hindi, kapatid. Napakaraming tao, lahat ng tao may pagsubok. Iba-ibang klaseng pagsubok nga lamang. At ang tugon, iba-iba. Paano mo tinutugon ang pagsubok mo na yan? Ikaw ba'y nag-give up? O lalo kang tumatatag, tumitibay? O nangihina ka sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo? Nasa atin. Amen. Tandaan ninyo, no? Noong panahon ng mga Israelita, nakita nilang lahat ang himala ng Diyos at napakarami nilang pinagdaanan ng mga pagsubok. Inalis ba ng Diyos yung pagsubok? Hindi. No? Pinagdaanan din ng mga Israelita anumang mga pagsubok na yun. Hindi inalis ng Diyos ang pagsubok. Tayo rin, ganun din tayo sa panahon po natin ngayon. Hindi po maaalis ang pagsubok sa buhay natin. Ang laging question kasi dyan, paano mo hinahandle yung sitwasyon mo ngayon sa buhay mo? Katulad ka ba nung inawit natin kanina? Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kahit anumang panahon, mabigat man ang sitwasyon ko, nakukuha mo pa rin bang magpuri sa Diyos? Kahit nalunod ka na sa problema, talaga bang sinasabi mo, praise God? Kahit bat-bat ka na ng problema at kabigatan, talaga bang nasasabi mo pa, salamat Panginoon? Amen. No? Kahit po anong pinagdadaanan po natin, hindi dahilan yan para hindi natin purihin ang Diyos, hindi dahilan yan para hindi sambahin ang Diyos, hindi dahilan yan para tumigil ka at mawala ka sa piling ng Diyos. Ang Diyos hindi nangiiwan, huwag niyo pong ipagkakamali. Ang Diyos hindi nangiiwan. Kung sa pakiramdam ng tao ay wala ang Diyos sa buhay niya, kasi siya yung lumayo. Siya ang nang-iwan sa Diyos. Pero ang Diyos hindi nang-iiwan. Tandaan po natin yan. Kaya sabi po sa atin dito, iingatan tayo ng Diyos habang hinihintay po natin yung panahon ng pagliligtas niya. At ano po yung isang inaasahan natin? Yung kanyang pagdating. Amen.
Dahil sa pagdating niya, doon na tayo magkakaalaman. Sino yung masusundo at sino yung maiiwan. So isang kapag-asahan po natin na malaking binibigay na pag-asa sa atin ng Diyos. Amen. Sa mga pangako po ng Diyos sa atin, no? Ma-overcome po natin o mapagtatagumpayan po natin anumang mga problema po natin, anumang kabigatan po natin sa buhay. Bakit? Tapat ang nangako sa atin. Sabi ng Hebrew 10:23. Amen po ba? Yes. Sabi ng Biblia, hindi kita iiwan. Yan yung sinasabi ko, hindi nang iiwan ng Diyos. Kasi pangako niya yan eh. Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Kaya kung merong taong nakakaranas ng akala niya iniwan siya ng Diyos, hindi. Ang totoo, siya ang nang iwan sa Diyos. Bakit? Sa bigat ng problema, umayaw na. Sa bigat ng problema, hindi na nananalangin. Sa bigat ng problema, hindi na nagpapasalamat sa Diyos. Sa bigat ng problema, minuni-muni na lang yung kanyang problema. Sabi ng Mateo, sino sa inyo ang makapapagdagdag ng buhay niya? Meron ba? Kaya ba nating dagdagan yung buhay natin? Panginoon, ayaw ko pang mamatay. Kung oras mo na. Kaya mo ba? Madagdagan talaga yung buhay mo? Basahin nyo yan sa Mateo. Sino makagagawa nun? Hindi ba wala? Amen po ba? Wala. Kaya mga kapatid, malaki po at buhay ang ating pag-asa. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, magpatuloy tayo sa Diyos. Sabihin natin sa katabi natin, kapatid, magpatuloy ka sa Diyos. Sige, sabihin nyo. Amen. Minsan kailangan naririnig. Amen. Kasi minsan, alam naman natin yun eh. Pero kahit minsan alam ng tao, yung mga pangako na yan ng Diyos, patay na walang bisa yung salita sa buhay niya. Bakit? Mas pinagbibisa niya, mas pinipili niya na malimi-limi sa kanyang buhay yung kanyang sariling problema, yung kanyang sariling kabigatan. Pero buhay ang Diyos, mapapagtagumpayan po natin anuman yung mga pinagdadaanan natin kung magpapatuloy ka sa Diyos. Amen. Ang pag-asa nating mga Kristiyano po ay nag-uugat sa ating mga pananampalataya. So kung wala kang pananampalataya, wala ka talagang aasahan. Bakit? Wala kang pananampalataya eh. Nakita po natin tong dalawa na to na halos magkatugma. Yung salita na to, yung pananampalataya at pag-asa. Ang pag-asa po nating mga Kristiyano ay nag-uugat sa ating mga pananampalataya. At paano magkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Saan mababasa yan? Baka sinasabi lang yan ni Jenny. Basahin niya sa Romans 10:17. Faith cometh by hearing the word of God. Huwag mo sabihin, meron kang pananampalataya pero hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So ang ating pag-asa ay nag-uugat sa ating mga pananampalataya. Amen. Na tayo po ay kayang iligtas ng Diyos kahit sa sitwasyon meron tayo ngayon. Alam niyo, ang pagliligtas ng Diyos, bukod doon sa eternal life na ginugusto natin, na talagang yun talaga yung ginawa ng Diyos, kahit yung pang-araw-araw natin dito, nililigtas tayo ng Diyos. Amen po ba? Yung pagtawag natin sa Diyos, alam ko nararanasan nyo to. Nararanasan natin lahat to. Na sa tuwing tayo ay tumatawag sa Diyos, tayo ay nananalangin sa Panginoong Hesus. Nandyan ang kanyang pagtugon. Hindi ba pagliligtas yan? Nililigtas ka niya doon sa sitwasyon na kinasadlakan mo? No? Na halos hindi ka makabangon, pero nandyan ang Diyos nung ikaw ay tumawag, nanampalataya sa Kanya. Anong ginawa ng Diyos? Inaabot ka niya. Inaabot tayo ng Diyos. Minsan po ang pag-abot ng Diyos, iba-iba po ang dealing ng God.
may pag-abot ang Diyos na meron siyang ipapadala sa inyo na tao. Wala kang gana, mahina ka, dahil ang dami mong nararanasan sa buhay na to. May biglang kakatok sa'yo, tao po! Sino kaya to? Istorbo? Nagmumuni-muni ako sa problema ko. Bigla, isang mananampalataya ang naging bisita mo. Madala ng Diyos yan. Amen? Totoo po yan. Minsan may mga ganong pagkakataon na ang Diyos nagpapadala ng kanyang lingkod para doon sa tao na yun. Para abutin yung tao na yun. Para iligtas yung tao na yun. Dahil gusto ng Diyos na maligtas ka. Lahat po tayo, lahat ng tao actually, gusto ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Kaya lang, uulitin natin, bakit mangyayari pa rin na merong mapapahamak dahil sa hindi sila sasampalataya sa mabuting balita. At sino ang mabuting balita? Ang Panginoong Hesukristo. Amen. No? Galatians 5:5, sabi po rito, Galatia. Basahin po natin. Galatians chapter 5, verse 5. Nakita niyo na po? Ngunit umaasa kami sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita po natin gaano kahalaga meron tayong pananampalataya. When we say faith, ito yung talagang nagkaroon ka dahil nakikinig ka ng salita ng Diyos. Sabi rito, umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na meron po tayo. Kaya kung hindi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, saan nagmula yung pananampalataya ng tao? Amen? Nakita po natin dito na tayo po ay aariing matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. Kasi talaga naman sinabi sa Bible, walang matuwid. Wala kahit isa. Kasi talagang nagkakasala tayo kahit na mga Kristiyano na. Kaya nga sinabi sa Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Pero inaaring matuwid ng Diyos sino? Yung mga nananampalataya sa Kanya. Kaya nga hindi sa sarili nating gawa, hindi sa sarili nating mga magagandang gawa o ano paman na inaakala nating mabuti, hindi dahil doon kaya tayo maliligtas. Uulitin ko, yung pagkakaroon natin ng mabuting gawa ay bunga na lamang ng ating pagkakaroon ng pananampalataya sa ating Diyos. Kasi napaka-imposible po na nananampalataya ka sa Diyos pero masama ang ginagawa mo. Amen po ba? Logic lang naman yan. Sasabihin mo nananampalataya ka sa Diyos kung masama ang ginagawa mo, baka ibang Diyos yung pinananampalatayanan mo. Kasi hindi pwedeng ang isang nananampalataya sa tunay na Diyos ay gagawa ng masama o gagawa ng kasalanan. Gagawa ng hindi mabuti. Amen. No? Kaya papasok dito yung pangalawa, yung pagbabago nating mga tao katulad ni Kristo. Pagbabago, dapat nababago po tayo. 1 John 3, verses 2 to 3. Bilang mga mananampalataya, dapat po tayo ay nababago. 1 John chapter 3, verses 2 to 3. Sabi rito, mga minamahal, sa ngayon tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang sarap siguro nito, no? Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya, ay anong ginagawa? Basahin nyo. Sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo
siya'y malinis. Ito yung sinasabi natin. No? Habang hindi pa dumadating ang ating Panginoon, na pag nangyari yun, makikita natin ang Diyos. Makikita na natin ang ating Panginoong Yesus sa kanyang tunay na kalagayan. Yung misteryo ng Trinity, malalaman na natin. Amen? Makikita na natin. Yun ay kung uulitin natin, tayo'y mananatiling tapat hanggang sa kanyang pagdating. At habang hinihintay natin yon, kaya sabi rito, ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Amen. Nagpapakalinis. Hindi po sinabing nagpapaka-plastic, nagpapakalinis. Ang paghingi ng paglilinis sa Diyos, sa tulong ng Diyos, kakayanin po natin mabuhay ng may kalinisan sa harapan ng Diyos. Kaya huwag natin palaging sasabihin, mahirap mabuhay ng may kabanalan, mahirap mabuhay ng talagang hindi ka, ng malinis. Kung ganun po ang mindsetting kahit mananampalataya na, huwag ka nang umasa. Mahirap pala eh. Totoo namang mahirap, pero sa tulong ng Diyos at sa tulong ng sarili mong pagsusumikap sa pananampalataya mo sa Diyos, pipiliin mong gumawa ng malinis. Amen ba mga kapatid? Pipiliin. Mga kapatid, ang pamumuhay Kristiyano ay isa ring desisyon. It's either you decide, you live in the image of God or not. Ikaw ang magdidesisyon sa buhay mo. Gusto mo bang mabuhay ng malinis katulad ni Kristo o hindi? Dahil nahihirapan ka, hindi mo mag-give up kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo. Hindi mo maibigay sa Diyos. Dahil napapasaya ka nito, hindi mo maibigay sa Diyos kung ano man yung mga hindi mo maisuko sa Diyos na alam mo, karumihan sa harapan ng Diyos. Yun yung mga ayaw, mag-give up doon sa ginagawa nila na hindi malinis. Amen. Kaya may mga tao ayaw ng pinagsasabihan, ayaw tatanggap ng pangaral, ayaw tatanggap ng sasabihan mo siya ng, tumigil ka na ng paninigarilyo mo, yan ay masama sa'yo. Maraming tao hindi nila gustong marinig yung mga ganyan. Yung pagbabawalan mo sa kung ano yung hindi maganda sa kanila. Ayaw nilang makakarinig niya na pagbabawalan mo sila doon sa hindi magandang ginagawa nila. Kung meron mang nakikiapid, sasabihin mo, itigil mo na yan kasi hindi yan maganda sa harapan ng Diyos. Amen? Yung patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan, kapatid, itigil mo na yan, ayaw ng Diyos yan. So nasa tao kung gusto niyang itigil talaga yon o hindi. Lahat po ng sinasabi ko nasa Biblia. Hindi po yun sarili kong pananalita. Lahat po ng pinag-aaralan natin nasa Biblia, nasusulat sa Biblia. Kaya nga sinasabi ko palagi sa inyo, kapag may nagtuturo, magbukas kayo ng Biblia. Tignan nyo yung sinasabi niya doon sa verse na sinasabi niya, kung yun nga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Baka inililigaw ko na pala kayo, hindi nyo pa alam. Amen! Kaya magpakasipag po tayong magbukas ng Biblia. And by this time, sa mga matagal ng mananampalataya, pag binanggit, yan ay sa Hebrew, alam mo na agad. Sa New Testament yan. Yan ay sa Leviticus, alam mo na agad. Sa Old Testament yan. Parang ganun ba? Bakit alam mo na agad? Kasi talagang nagbubukas ka. Hindi yun karunungan ng mundo. Amen?
kung hindi nagpapatunay na talagang ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Bakit? Alam mo na saan nakakapaloob yung book of the Bible. Kung yan ay nakapaloob sa lumang tipan o nakapaloob yan sa bagong tipan. Amen. Kaya mga kapatid, sabi rito, lahat ng may pag-asa ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Humingi tayo ng tulong at gabay sa Panginoon para makapamuhay po tayo ng may kalinisan sa harapan ng ating Diyos. Kung anong ginagawa mo ngayong kapatid, nasa tingin mo. Kasi matatanda naman na tayo eh. Amen po ba? Matatanda na tayo. Alam na natin kung ang ginagawa po natin ay malinis o hindi. Amen. Kung may ginagawa ka sa kadiliman, ibig sabihin, hindi malinis na gawa yan. Yung ginagawa in secret, hindi malinis na gawa yan. Dahil ang Diyos, i-expose niya sa pamamagitan ng kanyang kaliwanagan ang lahat ng mga kadiliman sa ating mga buhay. Ngayon, minsan nakakahiya. Okay lang yan. Sa harapan ng Diyos, nakakahiya. Pero kung magre-repent ka naman, mas okay na yon. Na-expose yung kahihiyan mo, tinanggap mo yung kahihiyan mo, okay lang yun sa harapan ng Diyos. Pero, kung magpapatuloy ka doon sa karumihan na yan, ayaw mong magpa-expose, yun yung hindi maganda. No? Kasi, yung iba kasi ang katwiran ganito, kasi nakakahiya ito. Hindi nila alam na nagawa ko pala ito. Parang ganito, yung wala sa personality mo, no? Nasa tingin nila, wala yun sa personality mo na, talaga, nagawa mo yun? Parang ganyan. Minsan, baka may mga bagay pa tayo sa buhay natin na ganun. Kaya minsan, hindi natin masabi-sabi, ang Diyos ang mag-e-expose po niyan. Okay lang yan, minsan ang kahihiyan. Tanggapin mo, ganun talaga eh. Nililinis ka nga ng Diyos eh. Tanggapin natin kung ano yung paglilinis po ng Diyos. Kung ine-expose tayo ng Diyos, then be it. Mangyari ang kalooban ng Diyos. And after that, makakapamuhay na tayo. Wala ka nang itatago. Tama? Wala ka nang parang laging may kabigatan sa puso mo, sa buhay mo, na tinatago mo. Bakit? Wala na. Naisuko ko na sa Diyos. No? Na-expose, na-reveal na ng Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, napakahalaga na kung talagang umaasa tayo sa Diyos, mamumuhay tayo ng may kalinisan sa harapan ng Diyos. Pangatlo, ano pa yung pag-asa natin? Pag-asa para sa pinagpalang hinahanap natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Romans 8, 23-25. Basahin po natin. Roma 8. Romans 8, verses 23. Sabi po rito, hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos. Take note of the word Espiritu. Nakasulat po siya sa malaking titik, hindi po maliit na titik. Dahil kapag yan ay maliit na titik na, iba na po ang kahulugan niyan. Amen! No, ang Espiritu na sinasabi rito ay banal na Espiritu. Nakasulat po yan sa malaking titik. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Amen? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Sino na raw ba rito yung umaasa pero nakita niya na yung inaasahan niya? Wala pa. Amen? Kaya nga sabi rito, hindi lang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin
ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo sa lahat ng mga sumampalataya, nananalig, sumusunod sa Diyos. Ligtas na po tayo. Pero sabi, doon sa inaasahan natin na yan, hindi pa natin nakikita talaga. Ano ba talaga yung mangyayari? Ano ba talaga yung magaganap? No? Pero sabi nga rito, yung kaalaman na ikaw ay niligtas na ng Diyos, isang napakalaking bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Na kahit na napapahimutok tayo sa takbo ng mundo na ngayon, anuman sitwasyon natin ngayon, sa takbo ng mundo, napapahimutok na tayo sa napakaraming bagay. Anong sabi rito? Manatili lang po tayo doon sa ating kapag-asahan na tayo ay ililigtas ng Diyos. No? At paano daw natin gagawin yan? Yung pag-asa natin na to habang hinihintay natin, maghintay tayo ng buong tiyaga. Ang tagal-tagal naman dumating ng Diyos. Noon pa nila yan sinasabi, darating na ang Diyos, darating na ang Diyos. Tumanda na ako, di pa rin dumarating ang Diyos. Nakarinig na po kayo ng ganyan? Marami na nagsabi niya. Alam mo ba, dapat magpasalamat ka, di pa siya nadating? No? Ang mga tao, makasalita lang minsan, hindi nila nauunawaan yung sinasabi nila. Dapat nga magpasalamat tayong mga tao, kahit na nasasabi na to noon pa, na isulat na ang Biblia, noon pa, at hindi pa siya dumadating, dapat magpasalamat tayo. Bakit? Binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Binibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon ang mga tao na magbago, magsisi, at talikdan ang kanilang mga kasalanan at sumunod sa tunay na Diyos, sumamba sa tunay na Diyos. Kaya dapat magpasalamat tayo, hindi pa siya dumadating. Baka mamaya biglangan dumating dyan dahil sa kakasabi ng mga tao, ang tagal naman dumating ng Diyos. Tignan mo yung mga taong nagsasabi ng ganyan, sila naman yung hindi handa. Magkakagulatan na lang. Tama ba? Dahil wala naman talaga nakakaalam kung kailan eh. Yun yung hindi naisulat sa Biblia. Kung kailan talaga siya darating. Ngayon, kaya nga, yung inaasahan natin ngayon, habang hinihintay po natin, buong tiyaga tayong maghihintay. Huwag kang mainip, darating to. Huwag tayong mainip, darating to. Habang hinihintay natin yung pagdating ng Panginoon, gawin natin kung anong nararapat. Mamuhay tayo kung paano sinasabi ng Diyos. Yun ang asikasuhin natin. Yun ang pagtuunan natin ng pansin. Yun ang bigyan natin ng panahon. Yung sinasabi ng Diyos. Amen. Ipahayag ang salita ng Diyos para ano? Para marami ang makapakinig ng salita ng Diyos. Para ano? Para marami ang manampalataya sa Diyos. Amen. So habang hinihintay natin to, gawin natin kung ano yung nararapat na sinasabi sa atin ng Diyos. Amen. So ang pagkakaroon po ng bunga ng mga pagbabago sa ating mga buhay, no, sabi ko nga sa inyo, yung makikitang pagbabago sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, ay bunga na lamang iyon ng kanyang pagsampalataya at pagsunod sa Diyos. Amen. So dahil nakakapakinig ka palagi at nagkakaroon ka ng pananampalataya, nakikilala mo ang Diyos, nakagagawa ka ng mga bagay na ito kasi yung gusto ng Diyos. Ito kasi yung sinasabi ng Diyos. So, hindi mo namamalayan, meron na palang pagbabago sa buhay mo. No? Ikaw ay nangangalaga na rin ng kaluluwa. No? Nag-iimbita ka na ng mga tao na sumamba, pumunta sa church ang mga tao. So, dati hindi mo yung ginagawa, pero ngayon, ginagawa mo na. Bakit? Nakakapakinig ka na, may pananampalataya ka na. Bunga na lang yan, yung mga ginagawa natin na to, bunga ng ating pananampalataya sa ating Diyos. At patuloy na pag-aaral sa salita ng Diyos.
habang nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, mas lalong lumalalim ang pagkilala po natin sa ating Diyos na buhay. Amen. Kaya huwag po tayong magsasawa, mag-aral, magbasa, mag-meditate. Anong sabi ng Joshua 1:8? Meditate thy word day and night. Isang susi para managumpay ang isang tao. Gawin natin yung Joshua chapter 1, verse 8. Basahin nga natin. Balikan lang po natin. Joshua chapter 1, verse 8. Josue sa Tagalog. No? Sabi po rito ng Joshua 1:8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, anong sabi? Giginhawa ka at magtatagumpay. Amen. Ang sabi rito, huwag kakaligtaang basahin, huwag kakaligtaang dili-dilihin ang Bible kada kailan? Kada linggo? Araw at gabi. Kada kailan binubuksan ng Bible? Araw. Minsan nawala na yung gabi. Kada Miyerkules. Nabubuksan. Kada naka-assign lang ako. Kasi kailangan magbukas, mag-aaral. Kaya kapag naka-assign, magbubukas ng Bible. Pero kapag walang assignment, hindi nabubuksan ang Biblia. Pero ang sabi po sa atin dito, huwag mong kaliligtaang basahin, limi-limihin, araw at gabi ang sulat ng Diyos, ang Biblia. Sa gayon, anong sabi? Giginhawa ka at magtatagumpay. Magtatagumpay ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Bakit? Dahil hindi mo nakakaligtaang basahin, dili-dilihin ang salita ng Diyos, nasusunod mo ang Diyos, lumalaki ang pananampalataya mo. Di mo namamalaya? You are blessed. When I say you are blessed, not in material things. Amen. Tayong mga Kristiyano, huwag tayong masasanay sa pag sinabing blessing, more of a material things agad yung nasa sa isip natin. No. Anong sinasabing mapalad doon sa Beatitudes? Balikan nyo na lang, mahaba yun. Matthew chapter 5. Sino yung talagang mapapalad? Nandun, nakasulat sa Beatitudes. At wala kayong mababasa doon na mapalad ka kapag marami kang pera, mapalad ka kapag may kotse ka, mapalad ka kapag mansyon ang bahay mo. Masama ba yun? Hindi naman. Hindi naman po masama yan. Kaya lang, balikan natin yung sinasabi kaninang kayamanan. Mas mapalad ka kung meron kang kayamanan na makukuha mo doon sa langit. Kasi yun talaga, hindi yung masisira, hindi mawawala, dahil sa'yo talaga nakalaan yun. Sa akin talaga nakalaan yun. Sa atin talaga nakalaan yun. Amen. Yung mga yun, kung maganap sa atin, bonus ng God, thank you Lord. Pero kung yun ang pagsusumikapan mo para makuha sa mundo na to, yung mga material na bagay na yan, naliligaw ka na kapatid sa kung ano yung talagang nilalayo ng Diyos sa buhay ng isang tao. Tamang magtatrabaho tayo, pero hindi tamang wala tayong oras at panahon sa ating Diyos. Amen. No? Tamang gumagampan tayo sa mundo na to ng kung ano man yung mga gampanin natin. Kung ikaw ay mag-aaral, mag-aral ka. Kung ikaw ay trabahador, magtrabaho ka. Pero hindi tama na wala kang oras sa ating Diyos. Dahil pagdating ng araw, baka ikaw din yung sinasabi sa Bible, Panginoon! Panginoon! Di ba ginawa ko to? Anong sasagot ng Diyos? Hindi kita kilala. Ang sakit nun. No?
Hindi maganda. At ayaw po natin yan. Sasabihin sa'yo ng Diyos, sino ka? Hindi kita kilala. Panginoon, nakapagpagaling ako ng may sakit. Nasa Mateo, basahin niyo na lang din uli. Ang sagot ng Diyos, sino ka? No. Kaya malaki po yung kapag-asahan. Pag sinabi po nating pag-asa, ito yung pananampalataya natin. Na yung pananampalataya natin nag-uugat ng ating kapag-asahan sa Diyos. Nais kong itaas ang pangalan ng Diyos, hindi sa kung ano pamang bagay. Noong tinawag at inoffer sa mister ko yung trabaho niya po ngayon. Nung una talaga, kami po'y nag-alanganin dahil ang sabi sa kanya, yung linggo niya straight, nangyari yun eh. Nangyari po yan. At mangyayari ulit. Sinasabi ko na sa inyo ngayon. Pero yung sa pasimula, gusto kong sabihin sa inyo na yung Sunday niya, inalala talaga namin. At bukod doon, maliit lang din naman yung offer. Pero nag-pray kami. Ang prayer ko sa God, sabi ko, Panginoon, kung ito'y para sa Kanya, you will let Him still go to church and worship you. Bibigyan mo pa rin siya ng panahon at pagkakataon na sambahin ka niya at masamba ka niya. Hindi man linggo-linggo, pero bibigyan mo siya ng time. Ilang araw, April 25, dumating yung Koreanong amo niya. Pag nandyan ang Koreano, cancel day off sila, kaya nandyan siya ng 2 linggo na ngayon. Nung Sunday at saka ngayon. Hindi ba answered prayer yon? At tinugon ng Panginoon na yun ay para sa Kanya. Dahil niloob niya. Kasi talagang sabi sa Kanya, ganun na yung schedule nila. Ganun na yung schedule niya. Nag-alala kami. Kaya sabi ko sa Kanya, ano't ano man, maghahanda tayo. Kung hindi itong kalooban ng Diyos sa'yo, aalis ka. Actually, pinapaalis ko na siya eh. Aalis ka. Buti na lang di ako nagmadali. Amen. Yan yung sinasabi natin na talagang tumutugon ba ang Diyos? No? Nabibigyan ka pa rin niya ng pagkakataon, katulad nga ng sa mister ko. Bagamat ang ginagawa niya ngayon, wala siyang tulong. Pero, bahala ang God. Amen. Kaya may mga pagkakataon na nandyan siya, may pagkakataon na wala siya. Pero ang gusto ko pong ipunto rito, sumasagot ang Diyos sa aming mga panalangin. At alam ko sa inyo, ganun din. Sumasagot ang Diyos sa mga panalangin po natin. Amen. Marami pa po, hindi ko na lang sasabihin sa inyo lahat. Magkukulang ang oras natin. Pang-4 na tayo. Lumalabas ang pag-asa natin sa pamamagitan ng pagtitiis sa gitna ng ating mga pagdurusa. Romans 5, verses 2 to 5. Basahin po natin, Romans 5. Lumalabas yung ating pag-asa sa pamamagitan ng ating pagtitiis sa gitna ng ating pagdurusa. Romans 5, verses 2 to 5. Sabi po rito, nakita nyo na? Basahin natin. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na ano? Na makakasama sa kanyang kalwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Amen. Nakita po natin to sa gitna ng ating mga pagdurusa. Anong sabi rito? Nagbubunga yung ating kapag-asahan. Sabi diyan, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa
na makakasama tayo ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian balang araw. Amen. So, yung pagbabata daw po natin, ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ano yung binabata mo, kapatid? Pagbabata mo dito sa iyong paglilingkod sa Diyos. Na kahit ang buhay ng Kristiyano, tingnan nyo ang buhay po ng Kristiyano, kailangan siya sa church. Amen? Kailangan siya ng pamilya niya. Kailangan siya ng mga kamag-anak niya. Kung yan ay nagtatrabaho, kailangan pa siya doon sa trabaho niya. Nakita nyo, ang dami nating papel na ginagampanan. No? Pero lahat ng yon, binabata natin. Ano yung binabata natin? Tinitiis natin. Bakit? Alam natin na sa ating pagbabata, nagbubunga ito ng pagtsatsaga. Nakakapagtsaga tayo. No? Ano yung napagtsatsagaan natin? Yung napakaraming bagay. Sa ating pagtsatsaga, sabi nga rito, nagbubunga naman ng katatagan. Kapag nakakapagtsaga tayo sa ating paglilingkod, sa ating hari, tumatatag po tayo. Ayan nagbubunga ito ng katatagan. Domino effect. Kung titignan po natin itong sinasabi sa Romans 5 verses 2 to 5. No? Pag tayo'y nagbabata, nakakapagtyaga tayo. At pag tayo'y nakakapagtyaga, tayo po ay nagkakaroon ng katatagan sa harapan ng Diyos. Bakit? Ang katatagan na yan ay nakikita natin at alam natin na meron tayong pag-asa. Na sa lahat ng ito, ng pinagdadaanan natin, gaano mang kahirap. Yung sinasabi ko pong mahirap, yung sa spiritual, gaano mang kahirap. Kaya nga, inisa-isa ko sa inyo yung mga pinapapilan natin. Lahat ng yan, pinapapilan natin. So, sa lahat ng iyon, ang pinagdadaanan natin, gaano mang kahirap. Bakit tayo nagtsatsaga? Dahil buhay ang ating pag-asa. Na ang lahat ng ito, magkakaroon to ng bunga. Na ang lahat ng ginagawa nating pagbabata, magkakaroon to ng bunga. Na yung mga tsinatsaga nating mga tao, balang araw, makakasama din natin sila. Amen! Yung mga pinagtsatsagaan nating balik-balikan ng mga tao para bahaginan sila at ipanalangin sila balang araw. Ibibigay sila sa atin ng Diyos. Yung mga nilalakad-lakad natin dito na mga lugar at pinupuntahan natin mga bahay-bahay, bakit natin yung binabata? Bakit tayo nagtsatsaga kahit na minsan hindi naman talaga tayo pinapansin? Sige lang, bakit? Tapat ang nangako sa atin. Buhay ang ating pag-asa na ang pananampalataya natin ay magkakaroon ng bunga. Dahil kung hindi tayo kikilos, faith without work is dead. Amen. Kaya ang lahat ng ito, ano man yung mga pagdurusan natin na ginagawa natin para sa kalingkuran sa Panginoon, ang lahat ng ito, balang araw, kung mananatili po tayong tapat hanggang wakas, magkakaroon yan ng bunga, kapatid. At mismo ang Diyos ang magbibigay sa atin. Panghuli, nagbibigay sa atin ng pag-asa ang mapagkakatiwala ang pangako ng Diyos. Hebrews 6:18-19. Kapag ang Diyos ang nangako, mapagkakatiwalaan po. Sa tao, tayo pag nangangako tayo, minsan hindi pa po natin natutupad. Tama ba? Pero ang Diyos, kapag siya ang nangako, gagawin at gagawin niya. Sabi rito, Hebrews 6:18-19, at hindi nagbabago, ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. Ang kanyang pangako at, yung isa? Sumpa. Huwag niyong puputulin dun sa pangako lang, Kasi maganda yung sinasabi, pero may karugtong yan. At hindi nagbabago, ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kalinga
ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing sa templong panlangit sa dakong kabanal-banalan na pinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Doon siya'y isang dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Amen. So, ang Diyos kapag nangako, ibibigay niya. Kasi hindi siya sinungaling sa dalawang bagay. Sa pangako niya at sa sumpa niya. Again, dalawang bagay yun na hindi nagsisinungaling ang Diyos. Pangako niya at sumpa niya. Meron talagang makakaranas ng mga sumpa at galit ng Diyos doon sa mga magmamatigas ng mga tao. Para sa ating panghuli, sinasabi po sa Tito or Titus sa English, sa Tito chapter 2, verses 11 to 14, sabi po rito, Tito, kalawang kabanata, verse 11, sabi rito, sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ano yon? Ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Amen. So nakita po natin to, buhay na buhay ang ating kapag-asahan, maging yung ating pong pagbabago sa harapan ng Diyos. Nandito po pinangako ng Panginoon, makapamumuhay tayo ng karapat-dapat sa Diyos, basta tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pamumuhay Kristiyano. Amen. Mga kapatid, tapat ang nangako sa atin, buhay ang Diyos natin, tapat ang Diyos natin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kung ano man yung iniisip natin na mahirap na yung magbago, hindi na yata magbabago to, hindi po. Patuloy po tayong umasa dahil tayo, hindi natin sila mababago. Kung meron man tayong gustong mabago, amen. Hindi naman talaga tayo ang magbabago sa tao. Hindi talaga natin yun kaya. Ang magbabago sa kanila ay ang Diyos. Yung salita ng Diyos. Ikaw, sino ba nagbago sa'yo? Binago ka ba ng tao? Hindi. Ang Diyos ang nagbago sa ating lahat. Amen? Kaya huwag tayong malungkot kung sino man yung mga gusto nating mabago, pero sa tingin natin parang napakahirap ng magbago ng mga tao na to. Parang itong mga tao na to, katulad ng mga hinahayuhan natin, parang hindi na talaga sila tatanggap. Ano sabi nung pinag-aralan natin nung linggo? Who knows? Hindi naman tayo ang Diyos. Tanging ang Diyos ang may kakayanan na hipuin, baguhin ang isang isip ng tao at puso ng tao. Amen. Kaya ulitin natin, may pag-asa pa. At ikaw din, ako din, baka iniisip mo, napakasama mo, napakamakasalanan mo, wala ka ng pag-asa. Hindi. Ngayon, sinasabi ng Diyos sa'yo, kapatid, may pag-asa ka pa. Magpatuloy ka lang sa Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pong pagpapartake ng communion or yung banal na hapunan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa mga kapag-asahan na narinig namin, na pag-aralan namin, Panginoon.
Minsan pa napalakas mo kami sa kaalamang buhay na buhay ka. At may pag-asa pa kami. May pag-asa ang iglesia na to. May pag-asa kung sino man yung mga niluluhog namin sa iyo. May pag-asa na mabago ang sitwasyon ng buhay namin, Panginoon. Dahil tapat ka. Tapat kang Diyos na nangangako. At hindi ka sinungaling. Sabi mo sa 2 bagay, hindi ka sinungaling. Yun ay sa iyong pangako at sa iyong sumpa. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy dalangin namin, Panginoon, na makapamuhay kami. At itong mga pananampalataya namin mag-ugat ng pag-asa namin na makapanatili kami hanggang wakas. Para lang sa ganun makamtan namin kung ano tong mga pinangako mo sa amin, O Diyos. Lalo't higit, yung pagkakaroon ng kayamanan na mahahantong, makakamtan namin doon sa langit, O Diyos. Yun lang, Panginoon, masasama kami doon sa susunduin mo pag dumating ka. Lord, ay, ano na kami doon? Serve na kami doon, Panginoon. Pero marami ka pang sorpresa na nakalaan sa lahat ng mga magiging tapat sa iyo hanggang wakas. Kaya God, tulungan mo kami. Manatili kaming tapat hanggang wakas. Banal na Espiritu, makapamuhay kami ng malinis at lagi mo kami samahan. Hallelujah. Panalangin po natin itong ating mga communion elements. Lord, salamat pa minsan sa pagsasalo-saluhan namin ngayon. I-bless mo po ito at inaalala namin yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng hirap mo, lahat ng pagdurusa mo, lahat ng sakit. Ikaw lahat ng sumalo. Ikaw lahat ng tumanggap ng mga masasakit na salita. Dahil yon sa laki ng pag-ibig mo sa amin. Salamat, O Diyos. Walang hanggang pasasalamat ang sasabihin namin sa iyo sa tuwing ginagawa po namin itong pagpapartake ng communion, Panginoon. And we just trust you, Lord God, na patuloy kaming magiging malinis, Panginoon, dahil sa iyo. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng pananalangin habang hinihintay po natin ating mga communion element. Hallelujah. Hallelujah. Ko'y nagtitiwala sa'yo. Lakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ko'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ko'y nagtitiwala sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ko'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Taas po natin ating mga tinapay. Hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos. Katulad ng awit, nagtitiwala kami sa iyo. Nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyong mga pangako. Nagtitiwala rin kami sa mga sumpa mo, O Diyos, na talagang gagawin mo ang lahat ng ito, God. Nagpapasalamat kami, Banal na Espiritu. Hiling namin na patuloy kami makapamuhay ng may kalinisan. At inaangkin na namin ang kagalingan sa aming mga katawan, sa aming mga espiritu,
Habang sa aming ginagawa na to, naalalahanin ka namin, O Diyos, doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Dinadakila ka namin, Panginoon. Purihin ka, kainin po natin. Ganon din, Panginoon, ang katas ng ubas na to. Lord, na nag-i-illustrate ng iyong dugo. Na ang iyong dugo mo malinis, hindi katulad ng dugo namin. Pero dahil sa iyo, you sanctified us, Lord God. Dahil doon sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Nilinis mo kami. Ikaw yung naglinis. Kami, hindi namin yung kaya. Dahil sa bawat araw, narurumihan kami, Panginoon. Pero ikaw ang patuloy na naglilinis sa amin, O Diyos. Salamat. Hindi ka nagsasawa. At wag nawa kami, Panginoon, manamantala sa iyong kabaitan. Wag kawing manamantala sa iyong kabutihan, Panginoon. Na kami nilinis mo na. Wag na kaming babalik sa putik. Hindi na namin gustuhin maging marumi pa. Tulungan mo kami, O Diyos, maging malakas sa buhay na to. In Jesus' name, inumin po natin. Amen. Hallelujah.